Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, November 5, November 15, 2025. Maganda po ang mga balita ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Very shocking po itong revelation ni Saldico. Ito po ang missing link dati sa mga uh, testimony na kung saan wala pong direktang lilink kay Pangulong Marcos at kay Martin Romualdez dito po sa kaso ng flood control projects anomalies. Ngunit dito po sa revelation Saldico na kung saan direkta niyang sinasabi na utos mismo ni BBM at ni Martin Romualdez ang mga insertion sa na ginamit dito sa flood control projects, hindi na po maitatanggi o maikakaila na talagang ang nasa likod ng lahat ng anomalya dito sa flood control projects ay mismo ang Pangulo o ang Malacanang. Ito po ay nagpapatunay, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa testimonya ni Gutesa kung saan sinabi nito na nagdadala sila ng mali-malitang pera kay Saldico at kay Martin Romualdez. At doon mismo sa Malacanang, sa Aguada. Ito pong testimony o revelation ngayon ni Saldico ay talagang direktang nag-uugnay na sa ating presidente na siya mismo ang nasa likod ng mga anomalyang ito. With this revelation, wala na pong dahilan para hindi natin patalsikin ang kasalukuyang Pangulo na si BBM. Kaya tuloy po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino na makiisa dito sa pagkilos na gagawin po pinangungunahan o pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po dito po sa rally na 3 araw nagkaganapin simula sa linggo. So linggo, Lunes, Martes. Magsisimula po yan sa 16, 17, 18. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang EDSA 1 po ay 3 araw. Ganon din po ang EDSA 2. Kaya itong rally na 3 araw na sunod-sunod, inaasahan po natin na ito po ang magiging bitsa para sa EDSA 3. Ang revelasyon po ni Saldico na direktang nag-uugnay sa ating Pangulo bilang sang utak ng mga anomalyang ito sa flood control projects ay nagbibigay ng sapat na katwiran o dahilan upang siya ay patalsikin sa pamamagitan ng EDSA 3. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mangyayari lamang ito kung ang milyon-milyong sambayan ng Pilipino ay makiisa sa panawagan ito ng Iglesia ni Cristo at ng ibang mga civil societies. Naasahan din po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, with the revelation of Saldico, establishing the direct link
of the President himself and Martin Romualdez sa mga anomalyang ito. Ito po ay magiging sapat na dahilan at katwiran sa bahagi ng mga military at ng PNP upang sila ay mag-withdraw ng kanilang support sa kanilang Commander-in-Chief na ang tanging pinoprotektahan ay ang pansariling kapakanan. Nagnanakaw sa sampayan ng Pilipino. Kaya wala na pong dahilan upang manatiling loyal sa chain of command ang ating Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na marami na pong mga officers both in the PNP and the Armed Forces at ganoon din po mga enlisted personnel na namumuhi sa pagiging korap ng ating Pangulo. Naghihintay lamang po sila ng pagkakataon na ipakita ng sambayan ng Pilipino ang kanilang pagnanais na mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Kaya ito pong rally nagaganapin ngayong November 16, 17, 18. Ito po ang pagkakataon upang maipakita ng bawat Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pakikiisa at pagsali sa mga rallying ito nang sa gayon po makita ng mga military at ng mga pulis na talagang ayaw na ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang Pangulo at kailangan ito ay mapatalsik sa pamamagitan ng EDSA 3. Nananawagan po tayo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga estudyante, sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, sa ating mga OFWs, sa lahat po ng sektor sa ating lipunan. Ito na po ang pagkakataon upang maipakita po natin ang ating pagkamuhi sa kasalukuyang administrasyon. Ipakita po natin, isigaw natin ang Marcos resign at dapat na umalis siya sa kanyang tungkulin. Nang sa gayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, makalaya ang sambayan ng Pilipino sa patuloy na kahirapan na kanilang kinasasadlakan. Alang-alang po sa mga batang henerasyon, dapat po magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Ito na lamang po ang tanging magagawa natin upang maisalba sa pagkapariwara ng ating bayan. Malayo po ang 2028. Marami pa pong mangyayari na lalong pagnanakaw sa kaban ng bayan kung atin pa pong hihintayin ang 2028. Kailangan kayo na po ilunsad ang EDSA 3 at itong rally po ng November 16, 17 at 18, ipakita po natin na tayo po ay nagkakaisa. Kailangan maliwanag po ang ating layunin sa pagpunta sa EDSA. Patalsikin ang bangag at tiwaling Pangulo ng bansa. Palitan po ito ng kasalukuyang Vice Presidente sa katauhan ni P.P. Sara. At iminumungkahi po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na dapat itayo ang revolutionary government under P.P. Sara Duterte bilang bagong Pangulo
nang sa gayon po mapabilis ang pagkakaroon ng mga reforma sa lahat ng antas o ng ating pamahalaan. Buwagin po ang Kongreso sapagkat ang kasagalukuyang Kongreso, both the lower house and the Senate, ay nabahira na po din ito ng korupsyon. Kaya kailangan po magkaroon ng panibagong mga membro sa ating Kongreso at baguhin din po ang saligang batas. Marami pong magagandang provisions sa kasalukuyang saligang batas natin, itong 1987 Constitution. Ngunit marami din pong dapat palitan upang matiyak na yung ating ninanais na pagbabago ay agarang matamo. With BP Sara as the new president, naniniwala po tayo na magkakaroon ng immediate recovery, lalong-lalo na po sa aspetong pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit kung hindi po natin mapapatalsik ngayon ang kasalukuyang Pangulo, hindi na po tayo makakabawi sapagkat tuloy-tuloy po ang kanilang pagnanakaw sa ating pamahalaan. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, magkaisa po tayo at sumama po tayo dito sa gaganaping rally. Very timely ang paglabas o ang revelasyon ni Saldico sapagkat ito ay magbibigay o nagbigay ng sapat na katwiran at dahilan na mapatalsik ang ating kasalukuyang bangag at tiwaling Pangulo. Hindi na po ito haka-haka, hindi na ito opinion, at hindi na lang basta spekulasyon na ang Pangulo ang nasa likod ng lahat ng mga katiwalian ito. With the admission of Saldico na siya ay inutusan ng Pangulo at ni Martin Romualdez na gawin kung ano ang gusto ng Pangulo, ibig po sabihin wala nang duda na talagang siya ang mastermind sa lahat ng katiwaliang ito at ang tanging solusyon ay mapatalsik sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas at magagawa lamang po ang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo kung magkakaroon po o mailulunsad ng sambayan ng Pilipino ang EDSA test. At muli, inuulit po natin na kung makikita ng mga military at ng mga pulis na ang bayan ay nagkaisa katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, sila din po ay walang duda na mag-withdraw ng kanilang support sa kanilang Commander-in-Chief. At pag nangyari po yon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sigurado po na mapapatalsik natin ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ito lamang po, inuulit po natin, ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang ating bayan sa pagkakalugmok nito sa kahirapan, ang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Huwag na po tayong mag-atubili, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito na lamang ang tanging kabayanihan na maggagawa natin sa ngayon. Ang iligtas ang ating bayan mula sa panikala ng mga anomalya na nananalasa sa ating bayan sa pamamagitan ng mga walang habas na pagnanakaw na ginagawa mismo ng ating Pangulo
at ng kanyang may bahay, First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Ganon din po ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi po natin ngayon, kung hindi natin gagawin ito ngayon, wala na po tayong panahon. Sabi nga ng isang popular na kanta, it's now or never. Kung hindi ngayon, wala nang panahon para maisakatuparan ang pagpapalaya sa ating bayan mula sa kinasasadlakan nitong kapariwaraan sa kamay ng isang pangag at tiwaling Pangulo. Samantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.